ang sikreto sa likod ng malupit na reaksyon ni Chinky Pacquiao kina Alex Ayala at Eman Bacosa. Anong nga ba ang eksenang reaksyon niya? May nakatago ba? Kod ng kwento, muling uminit ang usapan sa mundo ng sports. Muling naging sentro ng atensyon ng mga netizens ang pangalan ni Alex Ayala at Eman Bacosa matapos kumalat ang mga espekulasyon tungkol sa umano'y pagiging malapit ng dalawang batang personalidad mula sa mundo ng sport. Si Alex ay patuloy na kinilala bilang isa sa mga pinakakilalang batang tennis player ng Pilipinas, habang si Eman Bacosa ay napapansin naman dahil sa kanyang koneksyon sa pamilyang Pacquiao at sa mundo ng boxing. Dahil dito, mabilis na naging paksa ng diskusyon online ang posibilidad na may namumuong espesyal na ugnayan sa pagitan ng dalawa. Mga larawan at post na pinagdugtong-dugtong ng netizens. Nagsimula ang iba't ibang haka-haka matapos mapansin ng ilang social media users ang mga larawan, post at komento na sinasabi may pagkakatulad o koneksyon sa pagitan ni Alex at Eman. May ilang netizens na nagbantay sa kanilang mga social media activity at nagtangkang pagdugtong-dugtungin ang iba't ibang pahiwati. Para sa ilan, maaaring indikasyon umano ito ng mas malapit ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa karaniwang pagkakakilala lamang. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong obserbasyon mula sa social media ay hindi sapat na patunay upang may romantikong relasyon ang dalawang personalidad. Chinky Pacquiao nagdawit sa lumalaking issue. Bagay nga ba Alex Ayala at Eman Bacosa Pacquiao? Nirereto ng netizen. Umuuho ngayon sa social media ang bagong tambalan na kinakikilikan ng marami matapos magpahayag ng acting tennis champion na si Alex Ayala. Lalong naging mainit ang usapin ng madawit ang pangalan ni Chinky Pacquiao sa mga kumakalat na kwento. Ayon sa ilang online speculation, may mga social media posts at mensahe umano si Chinky na binibigyang kahulugan ng ilang netizens bilang tilang may kaugnayan sa isang hindi pagkakaunawaan o pag-alala tungkol sa relasyon ng kanyang anak. Dahil dito, nagsimula ang iba't ibang interpretasyon. May mga nagsasabing maaaring hindi umano pabor si Chinky sa ideya ng isang romantikong relasyon, habang mayroon ding naniniwalang maaaring walang anumang koneksyon ang kanyang mga post sa usapin. Cryptic post nagdulot ng iba't ibang interpretasyon dahil walang direktang binanggit na pangalan. Naging palaisipan sa mga netizens ang ilang mensahe, Bible verses at panalangin na ibinabahagi ni Chinky sa kanyang social media accounts. Agad itong ipinag-aralan at binigyan ng iba't ibang kahulugan ng ilang mga followers. May mga naniniwalang pinagdaraanan umano ng pamilya. Ang iba naman may nagsasabing normal lamang para kay Chinky ang magbahagi ng mga mensaheng may kaugnayan sa pananampalataya sa kawalan ng direktang pahayag mula sa kanya. Nananatiling hindi malinaw kung may kaugnayan nga ba ang mga naturang post sa usapin ni Alex at Eman. Bakit agad naging malaking issue ang tambalan? Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na lumaki ang usapan ay ang kanilang magkaibang larangan ng sports. Si Alex ay nakatuon sa tennis at sa kanyang international career, habang si Eman naman ay may sariling landas sa mundo ng boxing. Para sa kanila, mga tagahanga, maaaring magkaroon ng kakaibang pagkakaunawaan ang dalawang atleta dahil pareho nilang alam ang hirap ng training, competition, pressure at public expectation. Ngunit kasabay nito mayroon ding mga netizens na naniniwalang dapat munang bigyan ng pagkakataon ang dalawang kabataan mag-focus sa kanilang karera kaysa agad silang ipalis romantically. Pangamba sa focus at kanilang mga pangarap. May ilang taga-subaybay na nag-aalala rin sa posibleng epekto ng anumang relasyon sa kanilang mga professional careers. Parehong nangangailangan ng matinding disiplina ang boxing at tennis. Kailangan ng mga atleta ng mahabang oras para sa training, sapat na pahinga, mental preparation at malaking concentration bago ang mahalagang laban. Dahil dito, may mga naniniwala na kung sakaling may namumuong relasyon man sa pagitan ni Alex at Eman, mahalaga pa rin na mapanatili nilang balanse ang kanilang personal na buhay at mga pangarap sa sports. May internal conflict ba sa pamilya Pacquiao? Kasabay ng lumalaking speculation, mayroon ding online claims tungkol sa umano'y hindi pagkakunawaan sa loob ng pamilya Pacquiao. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya na nagpapatunay na mayroon talagang internal war o seryosong hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya dahil lamang sa usapin ni Alex at Eman. Ang mga ganitong pahayag ay dapat tratuhin bilang haka-haka hanggat walang direktang pahayag mula sa mga taong sangkot. Wala pang direktang kompormasyon mula kina Alex at Eman. Sa kabila ng napakaraming komento at iba't ibang teoryang lumalabas online,
wala pa ring malinaw na kumpirmasyon mula kina Alex Ayala at Eman Bacosa na sila ay nasa isang romantikong relasyon. Ang katahimikan ng dalawang personalidad ay lalo lamang nagpapalakas sa interes ng publiko, ngunit hindi ito maaaring ituring na kumpirmasyon ng relasyon. Sa social media, maaaring mabilis na lumaki ang isang simpleng larawan, komento o pagkikita at mauwi sa isang buong kwento kahit wala namang opisyal na pahayag mula sa mga tao sangkot. Sa huli, haka-haka pa rin ang buong kwento habang patuloy na pinag-uusapan online. Ang umando'y tambalan ni na Alex Ayala at Eman Bacosa na nanatiling walang sapat na ebidensya upang masabi tunay ngang may lihim silang relasyon o may pagtutol si Jinky Pacquiao. Dito, sa ngayon mas makakabuting hintayin ang anumang direktang pahayag mula sa mismong mga personalidad kaysa umasa lamang sa interpretasyon ng mga social media users. Gayunpaman, hindi maikakaila na naging malaking paksa na naman ito sa internet habang patuloy na sinusundan ng publiko ang kani-kanilang karera. Nananatiling bukas ang tanong kung ang lahat ba ng ito ay simpleng pagkakaibigan lamang o may isang mas espesyal na kwento na maaaring lumabas sa hinaharap. At sa kabilang banda, Alex Ayala sa pangharap kay Belinda Bencic. Mahirap na laban ngayon. Bagaman natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa Canadian Open, uuwi ang Philippine tennis star mula sa Toronto na may mga bagay na may ipagmamalaki. Natalo ang 1 anyos na tennis sensation sa kamay ng Tokyo Olympic gold medalist at world number 14 na si Belinda Bencic 4-6, 0-6 sa kanilang laban sa round of 16 noong Agosto 10. Sa pagbabalik tanaw sa laban, kinilala si Alex ang hamong ibinigay ng Swiss star habang pinipiling tingnan ang mga malawak na perspektibo matapos ang kahanga-hangang kampanya sa Canadian Open. Mahirap na laban ngayon. Sa tingin ko, inilalagay ako ni Belinda sa ilang talagang mahirap na sitwasyon. Sa tingin ko, napakahusay ng naging laro niya. Hindi ko nagawang makaalay sa ganoong sitwasyon o mabago ang aking mood, pahayag niya. Kaya sa kabuuan, napakagandang linggo nito. Sobrang saya ko sa naging takbo ng aking kampanya at susubukan kong mag-cover at bumalik ng mas malakas. Matapos ang ilang linggong matinding kompetisyon, ibinahagi rin ni Alex ang kanyang nararamdaman sa aspetong emotional, physical at mental pagkatapos ng kanyang huling laban. Inamin niyang hindi kailanman madali ang pakiramdam katapos ng pagkatalo, ngunit nananatili siyang nakatuon sa mas malawak na perspektibo at nagpapasalamat na natapos niya ang nakalipas na 2 linggo ng malusog. Mahirap talaga siya syempre pagkatapos ng pagkatalo, pero kaya ng sinabi ko. Tinitingnan ko ang nakalipas na 2 linggo bilang isang napakalaking positibong bagay. Sa tingin ko, napakahusay na naging laro ko. Nalampasan ko ang napakaraming pagsubok.